inyong lahat. Sa video ito ay tatalakay natin ang ilan sa mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa patungkol sa wikang Filipino at kung paano natin ito masusolusyonan, mapapanatili at mapapabuti. Pero ano nga ba ang wikang Filipino? Ang wikang Filipino ay isa sa mga pangunahing wika sa ating bansa. Kung dito, ito rin ang ating pambansang wika. Ito ay sinasalita ng napakaraming tao at ito ang pinakanauunawaan sa lahat ng rehiyon ng Ngunit paano natin ito mapapalaki? May isa sa buhay, mapalaganap. Sa ngayong henerasyon ay unti-unting nalilimutan at hindi napapahalagaan. Paano nga ba mabibigyang importansya ang wikang Filipino? At ano nga ba ang mga suliraning kinakaharap natin ngayon na kaugnay sa ating wika? Sa makabagong moderno ng pagtuturo, unti-unti nang binabawal ng paaralan ang pagturo ng tamang paggamit ng wikang Filipino. Ito ay hindi na pwedeng turo sa kolehiyo at lubusan ang hindi nabibigyan ng pansin. Hindi katakataka na sa ngayon ay magaling at mataas ang mga Pilipino sa paggamit ng Ingles, samantalang nangangapa naman sa paggamit ng Filipino, lalong-lalo na sa pagtuturo. Ako lang nga nakalaman sa mga kakabagong pamamaraan ng pagturo. Halimbawa, nangungunang suliranin sa pagtuturo ng wika at kalimikan ang makulangan sa kaalaman na turo sa strukturang gramatical sa pagtuturo ng wika. Pumapangalawa ang kakulangan ng kaalaman sa pag-unawa ng iba't ibang pagtulog sa pagturo ng akdang pampanitikan. Misconception sa paggamit ng wikang Pilipino. Halimbawa, paggamit ng Taglish, minsan marami ang nag-aakala na ang tamang paggamit ng Pilipino ay ang maghalo ito sa Ingles o Taglish. Ang katotohanan ay ang Pilipino ay may sariling kayamanan ng bokabularyo at gramatika at hindi kinakailangan palaging halo ito sa ibang wika. Kamalayang makadayuhan na nagdadahilan na kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa sarili nating mga panitikan. Sa ating henerasyon, tayo ang palaging gustong sumabay sa mga uso mapanukal o sa labas ng bansa. Kagaya na lang ng pagsasalita ng polyo o pinaghalong wikang Ingles at wikang Tagalog. Pangalawa, ang pagsasagawa ng mga patalastas ng wikang Ingles na nakakainganyong basahin dahil ito ay sosyal pigkasin kagaya ng mga dayuhang may aksen. Kulangan sa bokabularyong Filipino o Tagalog. Ang bokabularyong Filipino ay isa sa mga pinaka-hindi pinagtutuunan ng pansin, mapabata man o matanda. Hindi na nahihilig sa mga Tagalog na libro at Tagalog na mga awitin dahil sa lalim ng mga salitang ginagamit nito. Ang kaisipan na madali lang ang asignaturang Filipino. Ang asignaturang Filipino ay madali lamang dahil ito ay Tagalog, subalit nagkakamali at nahihirapan na makipag-usap ng matuwid gamit ang wikang ito dahil sa napakakomplikado nitong gramatika at kahulugan. Ang hindi pagkakaroon ng translation sa wikang Pilipino sa mga dokumento na ating binababasa at pinipirmahan. Katulitan, ang mga papeles at dokumento ngayon ay nakasulat sa wikang Ingles na nagiging dahilan upang hindi masyadong maintindihan ng mga mamamayan at ng ating mga liman. Nagiging dahilan din ito sa pagkakaroon ng maling pagkakaintindi ng mga impormasyon. Ang hindi pagsasalita at pagbibigay importansya sa wikang Filipino ay isa sa mga pangunahing problema na tila ba hindi nasusolusyonan at hindi napapansin ng karamihan. Ano-ano nga ba ang maaari nating gawin upang muling maisabuhay at mapanatili ito sa ating kultura bilang Pilipino? Sa buhay ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakilala at paggamit ito sa paaralan. Kung maaari, ang mga programa ang ipapanood sa mga kabataan ay nasa wikang Filipino. Sa kanilang paglaki, unti-unting ipakilala at gamitin ang kaswal na pakikipag-usap ang mga malalalim na salita sa Filipino upang mapayaman ang kanilang vocabulary. May sagawang batas ang pagkakaroon ng mga translasyon sa lahat ng dokumento sa wikang Filipino. Kahit matataas sa paggamit ng wikang Ingles, ang mga Pilipino di pa rin maipagkakaila ng karamihan pa rin sa ating mga mamamayan ay mas nakakaintindi ng wikang Filipino. At para mas mapalago pa ito, maganda ang bawat dokumento na Ingles o nasa ibang wika ay mayroon ding translasyon sa Pilipino. Para na rin sa karamihan ng ating kababayan na hindi na nakakaintindi ng wikang Ingles. Ang wika ang nagsisabing tagapagbuklod ng puso at diwa. Ito ay susi ng pagkakaisa at ugnayan ng bansa. Kaya naman, ibalik natin muli ang sigla ng wikang Filipino at ipakilala sa makabagong henerasyon. Sa pamamagitan ng pagbulsa at paggamit ng wika sa mga libro na ating binabasa, halimbawa na lang ng Wattpad,
mapapaunlad at mas papalago natin ang mga wika gamit ang mga librong kaakibat nito. Ang paggawa ng mga tula at ibang gawain pampanitikan sa sining ay makakatulong rin sa pagpapaunlad ng ating wika. At higit sa lahat, tayo mismo bilang mga mamamayan ang may papel na ginagawa nito. Mahalaga na tayo magtangkilik sa mga produkto at kultura ng Pilipinas na madalas mauugnay sa atin. Ngayon, paano natin ito maisusulong? Maaari tayong maging bahagi ng mga organisasyon at kampanya na naglayong itaguyod ang wikang Filipino. Magambag tayo ng ating oras at kakayahan para sa mga proyektong ito. Huwag tayo mawala ng interes pagdating sa ating wika. Ito ay may malalim na kahulugan sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sama-sama nating pangalagaan at pagbibigay ng wikang Pilipino para sa kinabukasan ng ating bansa. Ang wikang Filipino, tatak itong lahi at ng pinanggaling.